Pagbati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa Tinig ng Karunungan. Naku, naku, naku. Habang papalapit po ang Rally for Transparency and a Better Democracy, nararamdaman nyo na ba lalong umiingay po dito sa mundo ng social media? Ang pinakapinupuntirya po ngayon ng fake news walang iba kundi ang Iglesia ni Cristo na siyang mangunguna po dyan sa napakalaking kilusan po na yan. Samut-sari po ang puro pagpaparatang at pagbibintang yung ibinabato po dyan sa Iglesia ni Cristo. Kumbaga dumami yung Epipano, Labrador po ba? Kung matatandaan ninyo kasi nung National Rally for Peace nung January 13 si Epipano, Labrador po ang pinakamaingay po talagang nagpapanting ang tenga natin sa mga pinagsasasabi niya. Ngayon po nakikilos ulit ang Iglesia ni Cristo at ini-open naman po nila yan sa publiko sa kahit anong relihiyon. Kahit sinong miyembro ng anumang relihiyon sumama kayo, ipinuntiryan na naman ang INC. Kumbaga sabi ko nga, dumami ang Epipano Labrador na kung hindi man mumurahin ng ENC, kung hindi man pagsasalitaan ng mga kabastusan, puro kung ano-anong pagtutungayaw, masasakit na pagsasalita, papatungan naman nila ng malilisyosong konteksto ng ibang kulay itong isasagawang kilusan. Abay malay ko ba naman no sa mga ito kung anong pumasok sa isip pagkalinaw-linaw naman ng panawagan ng Iglesia ni Cristo ng tungkol sa isasagawang rally for transparency and a better democracy. Sila lang naman ang nagbibigay ng kulay. Sila lang naman yung naglalapat ng iba't ibang konteksto at ng malisyosong kulay. Tapos sila rin ang magagalit. Ba? Kumbaga sila yung gumawa ng sarili nilang issue tungkol sa Iglesia ni Cristo, tapos sila din yung magre-react doon sa issue na ginawa nila. Pambihira. Ewan ko ba sa mga Bueno, mga kababayan, bago tayo tumungo sa pinakapaksa po natin ngayon, ito ay tungkol po sa naging press con po ni Pangulong Bongbong Marcos na kung saan meron pong naging pahayag si Presidente na natawagan po ako ng pansin na gusto kong ibahagi sa inyo. At the same time, ay itatopic din po natin, tatalakayin din natin ang tungkol naman sa babala ni John Vic Remulla dyan sa Kilusan na magaganap po sa November 16, 1780. Bago po yan, nais ko po munang i-announce sa publiko total, nandito naman na tayo sa kumbaga, nakikipagbakan naman tayo para sa katarungan demokrasya at hustisya transparency nang nangyayari ngayon sa ating bansa. Naisip ko na gumawa ng pakulo para naman kahit papaano ma-entertain tayo. Ito ay pang-entertain, pagbibigay aliw doon sa mga kababayan natin na talagang namulat na, nasaksihan na nila kung ano ba talaga yung dapat na ipanawagan. At the same time, ito pong ginawa natin maaaring maging daan para mamulat pa yung mga nagbubulag-bulagan dyan. Makarinig naman yung mga nagbibingi-bingihan at yung mga manhid makaramdam naman. Ipapalabas po natin ito dito mismo sa Tinig ng Karunungan, November 16, 1718. Kaya kung kayo man po ay nasa rally, pwedeng-pwede nyo pong bisitahin ang channel natin habang nasa rally kayo. Papanoorin po natin dito. Ngayon, yung mga kababayan po natin na gustong pumunta sa rally, pero sabihin na nating wala ng kakayanan, matanda na, may sakit, may inaalagaan, pero gustong makipagkaisa sa panawagang ito, doon sana sa rally, doon sa magiging timbahay. Panoorin niyo po ito na yung ilalabas po natin sa channel na ito. Ngayon, ipanood ko po muna sa inyo yung magiging teaser para naman may excitement para naman kahit papaano masabik po kayong lahat. Makikita niyo po sa screen ang ating teaser video po. Panoorin po natin ito ng sabay-sabay po yan. The Buaya Anthology. Ano yan? Abangan. Kailan po? November 16 to 1825. Sino ba namang hindi masasabit dyan? Balik nga natin ng konti. Ayan The Buaya Anthology. Sa pamagat pa lang, alam mo na kung saan tumutukoy itong ipapanood natin sa inyo. Ito po ay talagang maaaring makapagpamulat sa mga kababayan natin na hanggang ngayon nabubulag, nauuto, at talaga namang nadadaya ng mga pasikot-sikot, pamamaraan na ginagawa po ng ibang mga nakaupo dyan sa pwesto. Pero ito ay magiging kaaliwan naman po sa bahagi po natin na mga mulat na sa ipinapanawagan po nating transparency at demokrasya at hustisya katarungan sa sambayanang Pilipino. Huwag na huwag niyo pong palalampasin yan. Napakaganda po ng ipapalabas namin po sa inyo.
O dito na po tayo sa ating pinakapaksa mga kababayan Nagkaroon po ng presko ng ating Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos ha. Ang sabi niya, meron daw pong nagpaalala sa kanya tungkol sa nangyayari ngayon sapagkat buhat pa ng kanyang SONA ay para bagang walang nangyayaring sa investigasyon na ang hinuha ko po dito sa aking sariling palagaya, yung tinutukoy niya dito Iglesia ni Cristo. Mamaya ay ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ko nasabi, yan ipapanood ko po muna sa inyo. Yung bahagi po ng nasabing presko na iyon makikita niyo po ulit sa screen. Opo, ladies and gentlemen, His Excellency President Ferdinand Marcos Jr. Morning Mr. President, magandang umaga sa inyong lahat. Good morning po Mr. President. Tinawag ko kayong lahat ngayong umaga. Yan dahil may nagpaalala sa akin na 3 band na 3 buwan na opo ang nakalipas mula nung aking zaona na ating sinimulaan ang pag-imbestiga tungkol sa mga anomalous na flood control project. May nagpaalala raw kay Pangulong Bongbong Marcos na 3 buwan na mahigit nung nagkaroon ng zona siya itong investigasyon nga ng flood control projects para bagang walang nangyayari Di ba kaya naglabas-lumabas siya para mag-report kasi may nagpaalala raw sa kanya? Tuloy natin kaya't ito o ay ang aking report sa taong bayan. Yan, kung ano na ang mga pangyayari mula nung SONA ko. At kung ano na ang ginagawa dahil syempre ay marami dito sa ating ginagawa ay hindi na isa sa publiko. Naku po mismong Pangulo na ang umamin marami raw anya sa ginagawa ng gobyerno hindi na isa publiko o na isa sa publiko. Kaya yung mga nananawagan dyan, naninira dyan sa Iglesia ni Cristo na keso. Ano pa ba namang transparency ang gusto nyo? Ginagawa naman any gobyerno na transparent ang lahat. Tututol ba kayo sa ating Presidente Marcos nang sabihin niyang marami naman talaga sa ginagawa ng gobyerno hindi na isa sa publiko? Sino ngayon ang paniniwalaan namin mga trolls, mga bashers ng INC? Kayo na naghahanap lang ng paninira, gumagawa lang ng fake news para sa kapakanan ninyo, para makahamigid kayo ng salapi sa monetization ninyo? O ang ating Pangulo na mismong nagsabi, hindi na isa sa publiko ang mga ginagawa ng gobyerno, kaugnay sa investigasyon ng flood control project. Sino ang paniniwalaan ng taong bayan ngayon? O parang kinokontra na ninyo ang ating presidente? Huwag naman ganon. Para sa kita lang, para sa monetization di ba tututol na kayo sa ating Pangulo? Huwag naman sanang ganon Kaya ang nangyari na nawagan ng Iglesia ni Cristo, Rally for Transparency and a Better Democracy. Ipakita po natin yung poster na yan or italk news and updates. Mag-subscribe, mag-follow po dyan. Yan po ay official page ng Iglesia ni Cristo. Anong sabi po dito? Iglesia ni Cristo to hold rally for transparency and a better democracy. Kung ang Pangulo na mismo po ang umamin na marami sa ginagawa ng gobyerno kaugnay sa pag-iimbestiga ng flood control projects hindi na isa po nas publiko. Mali po ba na manawagan ang Iglesia ni Cristo ng transparency? Hindi po. Ang totoo, tamang-tama po ang pagkakataong ito na manawagan ang sambayan ng Pilipino sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo ng transparency sapagkat mismong Pangulo na nga po mismo ang umamin marami sa mga ginagawa ng gobyerno hindi na isa sa publiko Kailangan transparent nga. Isipin ninyo yung ICI hanggang ngayon hindi na isa sa publiko. Kahit pa sinasabi nila na ila-live stream na raw tapos biglang pag-aaralan pa raw kung paano delay na. Kaya umabot ng ilang buwan na, wala pa ring napapapanagot. O ano pang sabi ng Iglesia ni Cristo dito? The Iglesia ni Cristo will gather for a rally for transparency and the better democracy on November 16th to 18th, 2025. It has been over 100 days, yet no one has been held accountable and the call for truth, fairness, and justice grows stronger. Kaya ko nasabi po na ang Iglesia ni Cristo ang maaaring tinutukoy ni Pangulong Bongbong Marcos na nagpaalala sa kanya na 3 buwan na mahigit mula nang siya'y magsona, wala pa ring napapapanagot dito sa investigasyon ng flood control. Isipin ninyo, ilang organisasyon na po ba ang nanawagan? Ilang organisasyon na po ba ang bumoses na tungkol po dito sa investigasyon ng flood control projects mula nang magsona ang Pangulo? Napakarami na po po ba?
Pero for the first time after that SONA, ngayon nagsabi si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon lumabas si Pangulong Bongbong Marcos. May nagpaalala sa akin. Sino yan? Sino naman kaya yang kung hindi Iglesia ni Cristo yan ha? Sino naman kaya yang malaking organisasyon o makapangyarihang tao yung tinutukoy ni PBBM na nagpaalala sa kanya? Sino yan? Ba? Saktong-sakto 4 na araw matapos mag-official announcement ang INC na sila ay nananawagan for transparency and the better democracy. 4 na araw matapos lalabas ang Pangulo, magpapa-preskon at magsasabing may nagpaalala sa kanya. Or personal take ko to Iglesia ni Cristo tinutukoy ng Pangulo dito. At kahit papaano talagang masasabi natin ang Pangulo nakikinig. Nakikinig sa Iglesia ni Cristo. Talagang hindi niya binabaliwala ang INC. Ba? Sana po hindi lang yung panawagan ng transparency and a better democracy ang pakikan sa paraang lalabas po kayo tapos ay magpapreskon tapos ay tapos na. Sana po Pangulong Bongbong Marcos ay sa inyo pong pakikinig kung Iglesia ni Cristo man po ang tinutukoy niyo dyan na nagpaalala sa inyo yung buong-buong layunin na ng Iglesia ni Cristo, yung matupad po ninyo na talagang may managot at mabigyan ng demokrasya, ng hustisya at ng katarungan ang atin pong mga kababayan. Ayan ang take ko dyan ha. Ngayon, kung sa tingin nyo hindi naman Iglesia ni Cristo ang tinutukoy ng Pangulong Marcos dyan i-comment ninyo. Sino kaya ang nagpaalala sa ating Pangulong Bongbong Marcos na mahigit 3 buwan na o katumbas sa sinabi ng post ng Iglesia ni Cristo? It has been over 100 days. Simula nga nung nagsona nananawagan na tungkol po dito sa investigasyon ng flood control. Comment nyo po dyan kung sa tingin nyo sino yan, kung hindi man Iglesia ni Cristo, yan. O ituloy po natin itong nasabing press con at kaya't nagtatanong ang tao, ano na ba ang nangyari mula nung SONA? Mr. President, magandang umaga po Father o ano naman, tanungan naman no, meron lang akong gustong ipapansin sa inyo ilan sa mga highlights po na naging tanong sa ating Pangulo. Mr. President, nabanggit nyo yung sa presentation, meron ng mga nasampaang kaso at ang hinihintay po talaga ng taong bayan, merong makulong. Ang tanong ko po, Mr. President, kailan po kaya mangyayari na may makukulong at kailan po ito? Yan palagay ko bago hindi palagay ko, alam ko bago magpasko marami dito sa napangalanan dito, ay palagay ko nasa matatapos na yung kaso nila. Buo na yung kaso, makukulong na sila, wala silang Merry Christmas. Naku, kumbaga sa mga nagdiriwang ng Kapaskuhan, bago pa magpasko, ibig sabihin December 25, bago pa yun meron na raw anyang makakasuhan, wala raw Merry Christmas ng bati ni Pangulong Marcos sa mga makakasuhan. So ibig sabihin ang Pasko sa kanila December 25. So hintayin natin kahit na December 24 kasi bago magpasko baka December 24 mamakasuhan. Valid pa rin yun. Basta bago magpasko, hihintayin natin yan ha. Salita ng ating Pangulong Bongbong Marcos yan at sabi niya hindi palagay pal, hindi pala palagay yan. Alam niya yan, hindi palagay yan. Binawi niya kanina, hindi palagay ko, alam ko bago magpasko Hintay natin yan. Ano yung sunod na tanong? Before Christmas, makukulong na sila. Yan. Good morning, Mr. President. Sir, you mentioned in the latter part of your speech na tapos na ang maliligayang araw niyo, hahabulin namin kayo. The nation's question is why is former Congressman Zalico's passport not yet canceled and what is the government doing to actually either convince him or force him to return to the Philippines? Ay ang isa sa pinakamalaking tanong, di ba? Anong gagawin ng ating gobyerno para mapapanagot si Zaldico na nasa ibang bansa? At hindi man lang maikansela-kansela yung passport niya po ba? I think that's best directed at lawyer because it's a legal answer. And the legal answer is because hindi pa nasampaan ng kaso. Therefore, the request for the cancellation of his passport cannot yet be made. Dito nagkakaroon ng intriga lalo sa panig ng sambayan ng Pilipino. Ano ang stand po kasi ng gobyerno mismong Pangulo na nagsalita? Hindi pa kasi nasasampahan ng kaso si Zaldico kaya hindi pa maikansila ang kanyang passport.
Sa makatwid para bagang pinalalabas ng ating Pangulo na sa isang tao bago maikansila ang kanyang pasaporte, dapat siya ay makakasuhan muna. Hindi pwedeng ikansila ang kanyang pasaporte hanggat hindi siya nakakasuhan. Yun ang batay sa ating Pangulo. Ngayon ang sinasabi ng mga kababayan natin bakit naman si Alice Go? Wala pa namang kaso doon, iniimbestigahan pa lang that time pero bakit nakanselan na ang kanyang passport? Kung talagang ang katuwiran dito ay solido na bago ka makanselahan ng passport, dapat masampahan ka muna ng kaso Dapat sa lahat ng uri ng tao, mapapolitiko ka man mataas man ang kapangyarihan mo, ano man ang katungkulan mo, congressman ka man, dapat ganun pa rin ang ilalapat mong batas bago ka makanselahan ng passport. Masampahan ka muna ng kaso kaso hindi ganun ang nangyari kay Alice Go at sa iba pang mga nasampulan ng ganyang sistema. However, when that time comes, we will immediately cancel his passport. I'm not a lawyer, so maybe I'm not the best person to explain it, but that's the procedure. You have to give grounds for the cancellation of the passport, and those grounds will be based on the cases that will be filed. Nako, kailan kaya yung sooner na yon na tinutukoy ng Pangulo, sana naman po Pangulong Bongbong Marcos bago rin magpasko, kasi sana si Zaldico ay maimbestigahan na talaga dahil isa po ang pangalan niya sa talagang itinuturo ng maraming sources po 'Di ba? Kumbaga yung mga sources na yon, hindi naman magkakakilala lahat. Yon. Pero iisa tinuturo Zaldo. Yun doon palang matibay na yun 'Di ba yung pinakita pa lang ni Congressman Toby Chanco na napakarami niyang insertion. Siya ang proponents ng napakaraming proyekto sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ultimo yung Ako Bicol Party List, pati yung BHW Party List na kapwa party list ng magkapatid na ko Isipin ninyo nalagyan po ng budget na mahigit 2 bilyon. Samantalang ang party list dapat nasa 100 milyong mahigit lang po ang budget niyan. Sabi nga ni Senator Marcoleta, makakuha lang ang party list mo ng 130 milyong piso na budget. Masaya ka na noon Kilazaldi ko po bilyon-bilyon po paano po kaya yan? Sana po ay magawan po ng agarang akson na mahal na Pangulo para hindi nagkakaroon ng lalong duda ang ating mga kababayan po ukol sa bagay po na iyan. Ngayon mga kababayan, lipat tayo sa isang paksa nating patatalakayin. Ito po ay yung naging babala ni Remulla sa magiging kilusan sa November 16 hanggang 18 na pangungunahan ng Iglesia ni Cristo. Yan ngang Rally for Transparency and a Better Democracy. Ito po ang balita ngayon. Sabi po ni John Viculia, "Arestuhin namin kayo SLG John Viculia. Saan niya yung mga destabilizers sa nalalapit na INC rally? Nagbabala si Department of the Interior and Local Government or DELG Secretary John Vic Remulla laban sa mga posibleng grupong magsasagawa umano ng destabilization efforts sa 3 araw na rally ng Iglesia ni Cristo na layong itaguyod ang transparency at accountability ng gobyerno." Ang sabi ni Remulla, and I quote, "Sa ngayon pa lang sinasabi ko na sa mga nagbabalak ng destabilization, kung magbuo kayo ng grupo ng walang permit at sumugod kayo, aarestuhin namin kayo. Ayan po. As early as now, I'm telling all who are planning destabilization. If you get into a formation there without a permit and you CHO and you charge forward, we will arrest you." Ang 3 araw na INC rally ay nakatakdang ganapin sa Rizal Park mula Nobyembre 16 hanggang 18 kung saan inaasahan ang mahigit 300,000 ang lalaho kada araw. Kasabay nito ang United People's Initiative Rally sa People Power Monument sa Quezon City. Ang mga kilos protesta ay bunsod ng naguumapaw na galit ng publiko laban sa garapalang katiwalian sa flood control at iba pang infrastructure projects sa gobyerno. Naku po, Secretary John Vic, lang po masasabi namin, Senator, Secretary John Vic, nung panahon po ng National Rally for Peace, ay napakarami rin pong nagsilabasan bumangon na keso, magiging magulo raw yung rally na yan, na kahit Iglesia ni Cristo daw, ang mga ngasiwa magiging magulo daw. At talagang yan daw ay propaganda, di umano ng INC at mga DDS.
para raw pabagsakin ang Pangulong Bongbong Marcos. Ang sinasabi po namin dito, Secretary, hindi po totoo yon. At napatunayan naman po sapagkat January 13, simula nung mag-rally ang Iglesia ni Cristo, National Rally for Peace, hanggang sa araw po na ito na mapapanood nyo po ito, wala pong nangyaring panawagan ang Iglesia ni Cristo na mag-resign ka, BBM, bumaba ka, BBM, umalis ka sa pwesto mo, BBM. Wala po ang totoo, Secretary. Sabi ko nga kung kayo man po ay makadadalo or nakadalo nung pagtitipo ng INC nung November 8 or 9 ata, kung H kami nagkakamali, talagang nagbilin po yung ministro doon na walang sisigaw ng BBM resign, walang mananawagan ng bababa si ganito, bababa si ganyan, kundi pawang transparency, a better democracy lang ang panawagan po. Kaya umasa kayo sa panig ng Iglesia ni Cristo, hindi po magsisimula yung ganyang uri ng kilusan or panawagan. Ngayon, ang sinasabi ko dito, ang pinakabantayan ninyo, Secretary, yung mga nagtatangkang manggulo. Hindi po magmumula sa Iglesia ni Cristo ang gulo, kundi ang natitiyak namin may mga grupo, may mga organisasyon, may mga tao, may mga kilala't personalidad ang gustong pabagsakin ng Iglesia ni Cristo sa paraang manggugulo sila. Maaring tamnan nila yung rally na yon ng mga tao at yung mga tao na yon guguluhin yung rally. Kanino ang sisi? Sa Iglesia ni Cristo. Yun ang bantayan ninyo. Pero ako mga kababayan kasi, yung Iglesia ni Cristo may mga scan yan eh. Yang mga scan na yan talagang responsable yan. Disiplinado yung mga yan. Talagang kumbaga, ika nga kapag ka ang Iglesia ni Cristo may aktibidad yung mga pulis natin, mga kababayan nating mga magigating na pulis, ang totoo, nakatingin na lang hinahayaan nila yung mga scan na mag-manage na sila yung mag-organize dahil yung mga kapatid po na scan yung mas nakakaalam ng aktibidad. Yung mga kapulisan natin tiwalang-tiwala sa mga scan na yan kaya hindi na sila nangialam pa siguro nakatayo sila doon nagmo-monitor na lang pero yung kaayusan, mga kapatid na skang ang nag-aayos dyan. Kaya Secretary John Vic Mulya, huwag po kayong mag-alala, alam namin na kayo ay talagang loyal na loyal sa ating Pangulo. Pero huwag naman dumating sa punto na parang mananakot na kayo, para bagang nagpapahaging kayo sa Iglesia ni Cristo. Huwag naman po Alam nyo naman ang Iglesia ni Cristo mula noon hanggang ngayon nagpapasakop sa pamahalaan yan. Kaya hinding-hindi na po dapat kayong mangamba, Ang amin lang mabigyan ng demokrasya, mabigyan ng katarungan, ang mga kababayan po natin. Lalo na yung mga kababayan natin na nabawian ng mahal sa buhay, nasiraan ng bahay, nalugi sa kabuhayan dahil sa mga pagbaha na dapat ay hindi ganun katindi. Ang epekto kung hindi nagkaroon ng malawakang katiwalian sa flood control projects. Kung sana ay naging maayos lang yung mga nasa panig ng mga nanunungkulan sa atin sa pagsasagawa ng flood control projects, hindi aabot sa ganyan katindi ang epekto sa mga kababayan natin. Yun yung gusto po naming bigyan ng hustisya. Yun ang pinapanawagan po namin. Kaya sana Secretary John B.C. sa susunod naman po huwag kayong mananakot dahil yung tinatakot po ninyo, disiplinado po yung mga yan. Hindi po natatakot yung mga yan. Bakit? Ginagawa po nila ang tama. At kapag ka ikaw ay gumagawa ng tama, anong katatakutan mo? Maliban na lang. Maliban na lang kung yung tagapagpatupad ng isang batas ng isang tuntunin talagang nambabali na. Ika nga bending dalo na kung saan idadaan sa iba't ibang kaparaanan yung isang grupo, yung isang organisasyon para magawa ng keso-kaso, magawa ng maipakita sa madla na ilegal itong ginagawa nila. Kumbaga, mapasama sa madla. Kung matino naman yung nanunungkulan, kung matino naman yung tagapagpatupad ng batas ng tuntunin, hindi naman matatakot yung mga yan. Nagawa ng tama yung INC. Kaya hindi nyo matatakot yan. Hindi naman magtatagumpay yan. Hindi naman makararating sa karangalang kalagayan yan na talagang nagtatagumpay kung hindi matinuyang mga yan at yung nanunong yung liderato ng INC. Kaya huwag po kayong mag-alala, Secretary Remulla. Ang ipag-alala ninyo, yung katulad nung nangyari nung Setyembre 21 na kung saan nasa Mindiola, ayun nagkaroon ng riot. Pati ba naman yung mga inosenteng truck doon pinagsisisira yung mga motor doon pinagsususunog. Yun ang tutukan ninyo. Pero ang Iglesia ni Cristo,
napatunayan na sa kasaysayan ilang beses na napakapayapa ng rally. Tandaan niyo po iyan. Kaya mga kababayan, panawagan din po namin sa mga kababayan po natin na manggagaling sa ibang relihiyon na gustong sumali dyan sa rally ng Rally for Transparency and the Better Democracy. Sundin po natin ang kaayusan at tuntunin na ipapatupad ng Iglesia ni Cristo. Sila po ang nanguna dyan. Sila po ang nag-organize niyan. Sumunod po tayo. Doon naman sa mga nagtatangkang manggulo, ay kayo na bahala kasi may mga nakabantay na kapulisan diyan. Napakaraming dineploy po diyan at may mga kapatid po na talagang sisitahin kayo kaya huwag sasama ang loob ninyo. Kung lalabag kayo sa tuntunin, sisitahin kayo huwag sasama ang loob nyo. Dahil unang-una kung iba po ang ipapanawagan ninyo sa panawagan ng layunin ng rally ng INC, huwag kayong magtaka kung baka paalisin kayo dyan o pagsabihan kayo. Matuto po tayong sumunod kung tayo ay nakikiisa lang, nakikisama lang sa isasagawa pong kailusan ng Iglesia ni Cristo. O bago tayo magtapos yung ipapanood ko po sa inyo, November 16 hanggang 18 yon, huwag niyo pong kalilimutan na ipanood ko na sa inyo yung teaser para sa isang pagkakataon pa, panoorin po ulit natin yung teaser bago tayo magtapos. Opo, Buwaya the Buwaya Anthology, all or yan. Abangan November 16 to 18, 2025. Ayan mga kababayan, hanggang sa susunod po na talakayan. Paalam, M.